Kwentong kilabot, abandoned church. Alam niyo ba yung mga abandoned na lugar na nakakatakot pasukin? Ako minsan di natatakot, pero nung araw na yon, muntik na akong hindi makalabas ng buhay. Simula pagkabata, likas na akong tahimik at mahiyain. Konti lang ang kaibigan ko at mas gusto kong naglalaro ng video games kaysa makipag-hangout. Habang tumatanda ako, lalo na noong high school, nagsimula akong mahilig maglakad-lakad sa mga liblib na lugar, kagubatan, sementeryo, hanggang sa na-develop ko ang kakaibang hobby, ang pumasok sa mga bawal o abandoned na gusali. Nadiskubre ko ang mga lugar sa Google Earth. Hahanapin ko yung parang abandonado at gagawa ako ng listahan para puntahan sa isang araw. Minsan tama ako, minsan hindi, pero sanay na ako. Isang araw, isa sa mga nasa listahan ko ay isang maliit na lumang simbahan sa gitna ng kagubatan. Nagpark ako sa dirt road at naglakad ng mga 10 minuto papunta roon. Suot ko lagi boots at jeans para mabilis akong makalakad. Habang papalapit ako, napansin ko ang mga kalat at lumang lata, senyales na may istruktura na malapit. Pagdating ko, bumungad sa akin ang isang luma at halos gibaan ng simbahan. May lumang balon pa sa harap. Sinilip ko ang balon, hindi pa pala selyado. Nang tumingin ako pababa, itim na itim ang ilalim. Tapos nakarinig ako ng tunog. Mahina, parang click bawat 2 segundo. Hindi tunog ng patak ng tubig, kundi parang may kahoy na kumakatok sa bato. Para akong na-hypnotize habang nakatingin sa ilalim. Pero pinutol ko ang titig at pumasok sa simbahan. Kumakain ang sahig ng alikabok, ang liwanag pumapasok sa basag na stained glass. Ang pulpito nakatagilid, may arko sa likod papunta sa dilim. Sinilip ko gamit flashlight at kinuhanan pa ng litrato. Sa likod may hallway papuntang mga storage room. May mga pintong wasak at cobweb sa kisame. Sa dulo, may hagdan pababa sa basement. Dati, hindi ako natatakot sa mga ganito. Pero ngayon, may kakaibang lamig akong naramdaman. Bumababa pa rin ako. Maingat! Sa ikapitong baitang, bigla itong nabasag at bumagsak ako sa ilalim sa tumpok ng dumi at lumang gamit. Napasigaw ako sa sakit. Nahulog pa ang flashlight ko. Habang kinukuha ko, nakarinig ako ng boses. Matinis, parang babae o batang lalaki. May sinasabi pero hindi ko maintindihan. Maliban sa isang malinaw na salita, "Hello." Ang iba puro parang gibberish. Naglibot ang flashlight ko. Karaniwang basement lang, may lumang gamit at lupa ang sahig. Pero may butas sa pader. Mukha itong hukay na hinukay ng kamay. Doon ang gagaling ang boses. Lumapit ako. Oh, alam kong tanga, pero kailangan kong malaman. Ilang hakbang lang ako sa loob, makapal ang dilim. Parang biglang nag-flicker ang flashlight ko. Pinukpok ko para umilaw uli. Lalong lumakas ang boses, mas malinaw pero wala pa ring sense. Bigla itong tumigil. Katahimikan. Click. 2 segundo. Click. Parehong tunog sa balon. Mas lumalakas. Dito na nanindig ang balahibo ko. Tumakbo ako paakyat, iniiwasan ang nabasag na baitang. Hinila ko sarili ko sa gilid ng hagdan. Iniwan ko na flashlight ko. Pagdating sa taas, hindi na ako lumingon. Lumabas ako. Dumaan sa balon. Wala na ang click. Pati mga ibon wala. Tahimik. Tumingin ako uli sa balon. Puro dilim. Tapos tumakbo na ako pabalik sa sasakyan. Halos hingal na hingal. Hindi ko na tinapos ang ibang lugar sa listahan ko. Nagsabay ang kaba at katahimikan habang nagdadrive pa uwi. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin. Sana prank lang iyon ng ibang tao. Pero sa totoo lang, parang imposible. Kung nagustuhan ninyo ang kwento kong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Mapap Kwentong Kilabot. May mga istoryang mas nakakatindig balahibo pa na siguradong hindi ninyo malilimutan.